So pinag-chop-chop nga ng bida ang malaking tikbalang gamit ng Malazoro nitong sword technique kaya naging sisig ang kaiju. Tanging si Iseki lang ang buo pa na kaagad ding kinuha ni Tetsuo dahil tao pa rin ito. Grabe ang fatality ng laban nilang ito. Dahil nga sa pagpakapanalo ng bida ay naging masaya ang mga tao na nagdiwang dahil makakabalik na daw sila sa mall. Kasama ni Joji na excited at cute pa rin dahil bata nga ito. Samantalang nagkakaproblema ang mga adult dahil sa kaguluhang nangyari doon. Dahil konektado si Iseki kay Hercules ay naramdaman niya ang naramdaman ng kaiju nang mamatay ito. Kaya siya natakot ng labis at hindi makapag-isip ng tama. Nahulog siya sa yelo na parang tae pero tumayo pa rin at sumisigaw na hindi pa sila tapos ni Tetsuo. Narinig ito ng bida kaya lumabas itong galit din. Inutusan niya si Yukio na ibaba siya pero dahil ayaw ng robot ay tumalon siya. Ngunit sinalo siya ng concern na robot. Sa isip ng bida ay naalala ang sinabi sa binasang libro na matatapos lang ang laban kapag isa ang sumuko. Nais niyang mag-sorry kung ano man ang kasalanan kay Iseki. Pero dapat din mag-sorry ni Iseki sa mga tao na sinaktan niya. Pero ipinaliwanag ni Yukio na hindi magkakapareho ang pagkakaintindi ng mga tao. Saka pa ipinakitang wala na sa tamang pag-iisip si Iseki. Ipinakita noong bata pa si Iseki na hindi mahalaga sa mga magulang. Dahil adik sa cellphone ang tatay at adik naman sa pagpapaganda ang nanay. Kahit noong isang pagkakataon na nagkaroon ng sakit ang batang Iseki ng 3 araw ay walang paki ang mga magulang niya. At dahil nais niyang masabing malakas ay ayaw ipakita na nagkakasakit siya kaya linis siya ng linis ng kanyang mga isinukang plema. Paglaki niya ay nais maging isang mahalagang tao. Pero natalo nga siya ni Tetsuo dahil mas naging top 1 ito sa pagiging idol ng mga tao dahil kaiju killer. Dapat sana ay sumuko na daw siya. Ngunit dahil mayroon siyang nais patunayan ay hindi siya sumuko sa pag-abot nito. Pero nagulat siya dahil na-cancel yung hero project niya dahil sa mas importanteng military assault na pinatupad ng kanilang boss. Ito yung pagsalubong ng mga anti-kaiju task force sa libo-libong mga kaiju na paparating ng mundo. Ipinaliwanag ng kanyang boss na kinailangan nila ng pondo para sa misyon na iyon at ito ay pinangunahan ng tatay ni Tetsuo na si Kojika. Ginamit nila ang military resources sa paggawa ng mas pinalakas na final form ni Yukio. Dahil kung mananalo sila sa final war laban sa mga kaiju sa space ay tapos ang problema nila. Kaya napanganga na lang si Iseki na walang magawa. At paglabas ng opisina ay napaiyak na lang na parang bata ang officer na mataas ang rangko. At mas nais nitong patayin si Tetsuo. Tinawagan nito ang isang baliw na scientist para magpatulong. Saka din sinabi ng baliw na babae na sisirain nila ang battleship. Sa kasalukuyan ay nagbabalik alaala pa rin si Iseki na wala sa sarili. Pero lumabas sa bunganga nito ang balak nila ni Nadare noon na sisirain ang battleship. Tapos narinig pa ito ng bida. Kaya naalala niya ang malakas na pagsabog ng spaceship na marami sanang chicks ang laman na idol siya pero natigok sila sa pagsabog. Si Nadare ang mastermind sa pagtuturo kay Iseki kung paano maging masama. Saka padila-dila pa ang lokong babae. At dahil sa pangarap ay nakipagsabuatan nga si Iseki sa mas mabilis na paraan ng pag-angat niya sa rangko. Kahit nakapalit nito ang pagpatay nila ng mga karibal sa pwesto at mga boss. Pagdating ng araw na gagawin na nila ang pagpapasabog sa battleship ay nagdadalawang isip si Iseki dahil marami ang mamamatay. Pero dinemonyo pa rin siya ng babae na mas mahalaga ang pangarap niya. Kaya pumayag si Iseki lalo na at nakapatay naman na siya. Kaya napadila ulit ang babae sa lips nito na kulay red. Humingi ng distraction si Nadare. Kaya sinunog ni Iseki ang isang base ng anti-kaiju task force at nagkaroon ng kaguluhan. Sinamantala ito ni Nadare na maglagay ng virus sa computer system ng battleship ng anti-kaiju task force na sasalubong sa mga kaiju. Tapos pangiti-ngiti pa si Iseki na sinabi sa isip na dapat siya ang hero. Ngunit hindi nila inasahan ang biglaan na pag-freeze ng mundo dahil sa humanoid kaiju. Kaya maging si Iseki ay na-scam ng sarili nitong pangarap dahil bagsak ang plano nila. Balik sa kasalukuyan ay patuloy na nag-emo si Iseki na sinabing gusto lang naman maging pinaka-hero ng mundo. Napatalon si Tetsuo na nagagalit dahil sa maraming namatay na kasama dahil lang sa kagagawan ng makasarili na Iseki. Susuntukin sana ni Tetsuo si Iseki pero natigilan siya nang umiyak ang matanda na sinabing ayaw nang maging siya. Naintindihan ito ng bida dahil ganun din siya noong nagkakaproblema. Kaya pinigilan niya ang sarili na sakalin at saktan si Iseki. Sa halip ay nagtanong kung gusto pa rin ni Iseki na maging tagapagligtas. Saka sinabi ng bida ang mga pangit na naranasan dahil sa ipinabuhat sa balikat niya ang trabaho ng pagliligtas sa mga tao at pagpatay ng mga kaiju. Wala daw siyang naging oras para sa sarili at makapagjowa ng marami dahil lahat na lang ng panahon ay busy siya. Ngunit sinabi niyang masama pa rin ang ginawa ni Iseki na pagpatay ng mga tao. Dapat ay ang mga kaiju ang pinapatay kapag ang pangarap ay maging tagapagligtas. Tumama ito sa kaibuturan ng isipan ni Iseki na inalala ang mabilis pero masama naman na pag-angat ng rangko. Napaluhod siya at sinabing sa mundong ito ay hindi pwedeng maging malakas na classes hero ang isang tao na ordinaryo lang ang kakayahan. Kaya daw kinailangan niyang kurakutin yung pagtaas ng rangko.
Dahil sa labis na kagustuhan ni Iseki na maging tagapagligtas ng mundo ay sinabi ni Tetsuo na ibibigay ang trabaho kay Iseki. At seryoso siya dito. Kaya parehong nagulat sina Yukio na robot. At ni Iseki na parang bakla na napanganga.